Hello mga kamaster, meron akong bagong tanggap dito na Smart TV. Ang brand niya is ito nga pala ito yung model niya, LG 43 UK 6300 PPE. Yan. Release siya ng manufactured siya ng 2018. So 43 inch to TV na to. Smart na rin to. Ayan o. May LAN connector siya. Ang brand niya is LG 43 inch na Smart TV. So pakita ko sa inyo yung trouble niya. Ayan, pinlag ko. Tingnan niyo yung trouble niya. Ayan o. Puro lang siya kulay blue. So wala siyang display. Pero naka-on yung backlight niya. And aside, mapapansin niyo kulay blue na siya. So, bali ito, ang trouble nito sa dalawang magiging trouble nito. Dalawang trouble nito kasi bukod sa walang display, makikita niyo yung background niya kulay blue na. Kasi mostly talaga sa LG, marami na ako nagawang LG na nagbo-blue yung display. Yan. Ito, bukod sa blue display, blue ang background niya, wala na rin siyang display. So, una kong gagawin dito, check ko muna yung niya, yung sa top board niya, kasi kailangan magkaroon muna na siya ng display bago ko i-repair din yung sa backlight. So, ang unang gagawin ko dito, i-isolate ko muna yung niya, yung mga connection niya sa top board. So para malaman natin kung alin ang may sira dito or kung kaya pa bang gawin ito. Okay, ito yung niya, nabuksan ko na. Ayan o. So bali lumalabas ngayon, wala na siyang tikon. Ayan o, wala siyang time control unit board. Ayan o. So nandito na sa main board niya. So ang gagawin na natin, i-isolate natin kung asa nang nagiging trouble nito, ba't walang display. So ang unang gagawin natin, i-hang muna natin about isang flex cable para malaman natin kung either ba nandito sa kabila yung dito sa may right side yung trouble or dito sa may left side. Ayan, nakasulat siya right or left kasi para malaman natin, para madali natin i-repair kung alin ang gagalawin nating board dito sa dalawa na ito, itong top board. Ayan, ang kabilaan niyan ito. So gagawin natin, unahin natin i-hang itong itong left. Ayan, unahin natin yung left, yung red, kulay red. So dito ganun din yan, kulay red din. So i-hang natin ngayon. Ayan, inangat natin. Ayan, nakaangat. Tatanggalin na ngayon natin. Okay. Ayan, inangat ko na yung flexible ng left. Ayan, ayan, nakaangat na siya. So ngayon ipa-plug natin para malaman natin kung anong magiging outcome nito. So yung inangat natin dito sa may left side ng TV. Kung nakaharap sa atin yung TV, nandito yung left side to. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Okay, plug natin. Ayan, naka-plug na siya. Yun. Ayun, nag-dart siya. So kasi walang connection. Then ito ganun pa rin. Wala pa rin display pero na siya, blue display. So ang gawin natin ngayon, ito naman ang tatanggalin natin, itong side na to. So dito makikita natin wala pa rin display, no? So ito naman ang ngayon tatanggalin natin. Then yung side naman na ito, yung flex cable naman nito ay ikakabit natin. Yan. Okay. Okay, ngayon inangat natin yung right side. Yan ito. Ito ngayon ang inangat natin. Ayan Then kinabitan naman natin itong left side, itong may pulang sticker. So tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Bali itong wire na to, sa speaker to tinanggal ko kasi nahuhulog pag binabaliktad. So, tingnan natin ngayon kung anong mangyayari kung
Yung right side naman ang tinanggal ko. Okay, plug natin ngayon. Ayan, naka-plug na siya. Tingnan natin kung anong lalabas. Ayun. Ayun, nagka-display siya. Dito sa may right side. Sa may left side. Ito yung tinanggal natin pala. Itong right side. Ito. Ayun, nagka-display. Oh. Yung left side pala nagka-display. So, ito yung tinanggal natin. Oh. Nung tinanggal natin, ganun pa rin siya. Ayan, may display na. Oh. So, meron pa isang problema. Makikita nyo yung white background niya kulay blue. Ayan. Oh. Isa pang problema yan. So, madali lang yan. Alam na natin kagad ang sira nito. Backlight to. Ang hindi na natin alam, yun nandito. Yung trouble nito, bakit walang display itong nasa right side. Ito yung tinanggal ko. Ayan, makikita nyo. Kinabit ko yung left side. Tinan nyo, buo siya. Oh. Yung left side. So may trouble tong bali ang lumalabas ngayon. Ang may sira dito kaya nawawala ng display itong right side. So pag kinabit natin yung left side sa flex cables at pati yung right side flex cable, nawawala lahat yung display kasi nadadamay siya. Possible tong right side nito meron tong short do sa may top board. Kaya pag nakakabit itong right side at saka itong left side, possible baka yung supply niya. So pagka ikinabit mo siyang parehas, yung kung halimbawa may supply ito ng BGL o kaya ng BGH, ay shorted yung parte na to, mawawala yung supply ng BGH and then also madadamay ito. Kaya kung parehas nakakabit, parehas mawawala ang display. So nung tinanggal natin yung portion na may trouble, may shorted, at kinabit natin itong portion na ito na walang shorted, nagkaroon siya ng display. Kaya kailangan na ma-isolate natin yung ma-check natin yung shorted nitong side na to para lahat maayos siya. Ayan. And then saka natin gagawin yung backlight. Okay, so alam na natin ngayon kung nasang side ng top board ang may trouble. Yun nasa right side. Yan, yun nandito. Ito, itong side na to. Dito, itong side na to. Yan, o. Yan. Okay. Yan, ito natin. Itong side na to. Yan. Yan ang may trouble. So kailangan matanggal natin itong cover. Ito. Itong cover, yan. Okay, nabaklasan natin yung cover. So ito yung side na ito. Sira pa to. So ito yung side na may trouble. Ito. Nasa right side. So kailangan ma-check natin bawat isa yung mga SMD dyan na SMD na component, parts component, para malaman natin baka may shorted to eh. Kaya nawawala ng display. So yung sa flex naman, yung COF niya, mukhang wala naman sunog. O yan o. Yan, check natin isa-isa. Yan. Okay. So isa-isayin natin to. Baka nandito may mga shorted dito sa parte na yan. Yan o. Hanggang dito yan. Basta itong magmula dito sa side na to. Ito magmula dito sa may terminal ng flex cable. Yan, kailangan ma-test natin yan. Okay, so ito tinest ko yung may portion dito na yung yan ito sa BGL, ito yan oh. So sinundan ko yung connection yan. BGL na itong mga yan, isang linya ng mga resistor na ito. Yan, ito yung mga niya, sulat dyan. So makikita nyo dito, nandito yung BGH2 and BGL1 nandito sa hilera nito ng mga resistor nito. So binilang ko ito, bali 14 pieces lahat ito. Ito na sa parte na dulo ng top board na ito.
So, nung tinester ko kung nasaan ang mga connection nito, ayan. Ayan yung BGH. BGH2, saka isa BGH1. BGL pala ito, then BGH, no? So, binila ko lang to resistor na to, 14 pieces to. Now, tinest ko kung nasaan nakakonect ito dito. Dito sa may terminal ng sa flex cable. So, na-trace ko siya, nandito siya sa portion na ito. Ito. Yan. Nandito siya. So, bumilang ako dito ng 14 pieces. 14 pins. So, dito magta-try ako maglalagay ng dito sa magmula dito hanggang 14 pins. Maglalagay ako ng tape. Iba-block natin yung signal na papunta dito sa may mga resistor na ito para malaman natin kung nandito ang trouble. So magta-trial and error tayo. So ito na, nailagay ko na yung tape. Ayan o, bali ayan, 14 pieces yan, 14 pins magmula dito sa dulo na ito. 14 pins yan yung iba-block ko. Ayan o, ayan, 14 pins. So ayan, nakatapat siya dyan. Ayan o, dito. Try natin kung magbubuo na yung yung display. Kasi kung nakahang ito, dito lang may display. Dito yung good na display dun sa portion ng sa left side. Pero sa right side, wala siyang display. Now, pag yung kinabit naman natin ito at itong left side naman na nakatanggal, wala siyang display dito, wala rin display dito. So matotal dito, nandito talaga yung trouble sa side na ito. So tatry ngayon natin na ikabit tong i-block tong signal ng papunta sa BGH saka sa BGL. Bali 14 pins to. Yan, try natin yan. Yan. Okay, ayan. Na-tape na natin. Tingnan natin ngayon kung anong mangyayari. Sa isang mahuhuli kagad natin. Ayan. Okay. Ayan. Tape siya. Bali 14 pins yan. Ayan. Ayan. Mabibilang niya. Pagka isum niya, mabibilang niya kung ilang pins yan. 14 pins. So, kabitan natin. Ayan siya. Hindi gano'ng klaro yung tape. Ayan, may linya dito sa gilid. Ayan, ayan, so medyo may ipasok kanina kasi kumapal yung niya dahil sa pawa ng tape. Ayan, okay, lock natin. So itest na ngayon natin kung anong mangyayari dito. Balik natin. Okay. Yan. Okay, plug na natin. Yan, umilaw na. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ayun. Okay, dali. Yan na. Yun o, yun o. Oh, yun. Buo na yung display niya. So, yun o. Pleto na siya. Wala na siyang kanina dito lang eh. Ayan. Yun o. Yun yung niya. Okay, ngayon. Ayan, nakita niyo na yung
ano niya, bali nadali lang natin sa ano, sa unang block natin dito sa may side na ito. 14 pins. Yan, nakuha kagad yan. So ngayon, ang susunod na natin gagawin, dahil nagawa na natin yung display niya, pero mapapansin nyo, blue yung display niya, yung background. So lumalabas ngayon ito, sira yung ano niya, nag-blue na yung backlight. So yun ang susunod nating papalitan na. So ito sigurado na tayo na pwede na natin palitan yung backlight kasi may display na siya. So pagka gano'n wala pang display at blue yung background, huwag niyo muna papalitan yung backlight kasi baka mamaya napalitan niyo na yung backlight, hindi naman pala magagawa yung panel. Sayang yung yung effort nyo na pagpalit ng backlight. Kaya ito, ang ginawa ko muna dito, inuna ko muna yung display. Ayan. So ngayon, nakita na nakita niya okay na yung display niya. So this is the time na pwede na natin palitan yung backlight. So ito, alam na lang ko ng backlight to kasi ilang beses na ako nakapagpalit ng backlight ng gantong brand din na LG, pero iba-ibang model. Mostly talaga ayan, nagbublue ang backlight niya kahit anong size. Meron din ako napalitan ito sa 55 inch yata yun, then meron din 32 inch, ganyan din, puro nagbublue yung backlight. So dito malalaman nyo na talaga yung backlight may problema kasi tinayin nyo sa likod. Kulay blue yung mga ilaw niya. Yan yung ano niya, reflection niya. Yan, blue. Blue, para may pagka blue violet ganyan. Yan. So yan talaga, dito malalaman nyo talaga na backlight ang sira niya. Saka ito based on my experience talaga, karamihan talaga na napalit ako na nag-blue, puro LG ang brand niya. Yan, makikita nyo dyan sa TV. Ayan, yung reflection niya, blue talaga. Ayan, kita niya blue. So yan na, so yan na yung next na i-repair ko, and then pwede ko na itawag to sa may-ari. Okay, ito na binaklas ko na yung yung reflector. So ito, kukunin ko yung isang linya ng backlight, isang array niya. So bali lumalabas to about sa isang array 7, then 3 linya to, so lalabas to 21 na ilaw. So ito makikita nyo na kulay blue siya. So ipapakita ko sa inyo yung sample niya. Okay, saksak natin para matesting natin talaga bang blue yung backlight niya. Yan, ayun kita nyo kulay blue siya. Yan. So kaya yung display niya, kung white ang display, lumalabas nagiging blue kasi blue yung mga ilaw, naging blue na. Commonly talaga ito, lagi itong sakit ng LG. Yan, makikita nyo nagpo-blue na. Okay, so kailangan palitan lahat ng backlight na to. Okay, this time sukatin ko muna yung voltahe ng bawat isa na kasi kung sakali wala akong makita ng ganitong klase na array ng LED na ito, lalagyan ko na lang siya na yung individual. So kailangan malaman ko kung ilan ang voltahe ng bawat isa nito. Kasi dalawang klase ito meron tong 3 volts and 6 volts. So dapat malaman natin kung ilang voltahe. So i-test ko muna kung ilang voltahe ito para sigurado yung bibiling ko. Yan. Ayan natin. Yun. Test natin kung ilan ang teka, hindi ko makita. Sobrang liwanag yan. Kung ilan ang voltahe ng bawat isang bulb nito. Oh, yun.
3 volts siya, oh. 3 volts. Kasi ang reading niya is 2.9. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Ayan, oh. Ayan ang reading niya. Yan, 2.899 or round up natin na 2.9 or 3 volts na yan. So, about isang bulb niya, 3 volts. Yan. 3 volts ang bawat isang bulb. Okay. So, patayin natin. Sakit sa mata. Yan. Okay. Lumalabas ngayon ito, 3 volts ang isa. So, sa isang array na to, 7 times 3. So, lumalabas siya 21 volts. Bawat ang isa. Times 3. 21 volts ang isang linya. Then, times 3 linya to. Yan, 3 linya siya. Yan, oh. So, bali 21 volts times 3, lumalabas siya 63 volts ang total na input ng ano niya. Yan, oh. Yan sa may galing sa power supply. So 3 volts ang bawat isa. Ang bawat isa nito. Yan. 3 volts. Yan. So kung sakaling wala nga akong makita na ganitong klase, bibiliin ko na lang yung tigi-isa lang. Hiwa-hiwalay, then wawiring ako na lang siya. So after, pag makikita niya naman sa sunod na video ko pagka na-install ko na yung bagong backlight. Okay. Tanggalin na natin tong isang array para may sample tayo kung bibili tayo. Ito ipapakita natin do sa sa bibilan natin. Ngayon, kung sakaling ang wala ng gantong kasi kailangan gantong-ganto rin yung distance niya eh. Then kailangan 7 rin dahil lang hahabulin natin yung butas ng reflector. So mayayari ngayon, kung sakaling walang makuha ganito at bibili ako ng isa, ng tigi-isa lang, importante na meron akong sukatan. Ayan, oh. So dito malalaman, pwede ko na siyang, bago ko pa ikabit dito, pwede ko na siyang gawa ng wiring kasi pwede ko na siyang isukat. Ito na ang gagawin kong pinaka guide. Okay, tanggalin natin. Sobrang dikit nito, oh. Ayan, oh. Natanggal natin. Itong ilaw na to, pwede pang gamitin to kung gusto mong gamitin yan, parang sa mga diskuhan na gusto mo nang meron kong drop light na yan, ganyang kulay, yan, pwede pang gamitin yan. Kaya ito mga ganito, di ko tinatapon. Ay, tanggalin na. Ibang klase dikit nito, ha. Yan. Mas magandang ganyan sikotin natin kasi kung hihilahin at ibibigyan natin ganun, possible na mabakli yung o kaya magmamark yung pagka yung tupi niya. Yan, mas maganda yung ganyan, no? Kasi hindi magmamark. Kung sakaling hindi pa natin gamitin to pang pang sa mga meron tayong drop light. Yan. Yan. Kasi ako nagpa-park na rin ako ng sound system. So minsan may kasamang light, kaya pwede mo gamitin pa ito. Ilagay mo lang sa loob ng para hindi malatang siya, backlight ng TV. I-casing mo na lang. Ito yung sinasabi ko pag hinila yan, nabibin, no? So okay pa naman, pwede ibalik yan kasi hindi naman nagmark, no? Ay, bubunutin natin dito yung connector niya. Ayan. Yun. Ayan na. Tanggal na. Ito na yung dumikit na naman.
Ito na yung sample ko. Yan. Yan. Pag bumili ako, ito na yung sample. Yan. Ayan, yun na nga. Kung wala akong mabili, so mag-a-assemble na lang ako. Ito yung magiging guide ko. Minsan pag nag-home service ako, ganito ginagawa ko to. Dinadala ko na ito. Isang sample. Then, pagbalik ko, kung wala kang mabiling ganon, individual na, naka-ready na siya. Ganyan. Ito na ba, about isa. Tapos may wiring na. Hindi na ako magkakamali sa sukat dahil dala ko na yung sample. Ito na yung ginawa kong, bali, ganito na yung ginamit ko na pinaka-guide. So, pagdating ko doon sa service ang kuli, pagbalik ko doon, naka-ready na yung ididikit ko na lang. Then, siyempre, babaguhin ko na lang yung wiring niya. Imbis na may terminal na gano'n, kakating ko na lang, ihihina ko na. Mas mabilis. Kesa yung pagdating mo doon sa service mo, doon ka pa doon pa ipoporma, doon pa susukatin yung wire. Matagal yon. Aabutin ka na siyam-siyam na bago mo matapos yon. Hindi katulad yung pagbili mo, halimbawa nasa bahay ka, doon mo na assemblein para pagdating mo doon sa service mo, ikakabit mo na lang siya, naka-ready na siya. Kaya mahalaga na dadali mo yung sample pagka kung sakali mang ayaw ipa-pull out yung unit, kailangan dadali mo yung sample. Kasi dalawang option ang mangyayari dyan. Pero sasabihin mo na rin doon sa owner na kung sakaling wala mabiling ganito, pwede natin lagyan ng individual. Kasi minsan, mahirap maghanap ng mga ganito. Lalo na kung wala sa raon, o hindi mo malako sa ka-order, matagal. So, meron naman isang option. Saka yung bawat isa naman individual, subok na yon. Marami na akong kinabutan na yun na talagang tumatagal siya. Pero sisiguraduhin nyo lang, pag nagpalit kayo, dapat lahat. Kasi meron yung iba dyan, ano ba, katulad dito, yan, nakaganyan yan, ano ba yan, ganyan siya. Halimbawa, meron kasi, dati kasi ganun din ginagawa ko eh. Bawat isa tinitest ko, nalalaman ko ngayon kung alin yung pundi. So, halimbawa, ito, pundido to. Tapos, yung remaining niya, puro good. So, ang ginagawa ko, ito lang papalitan ko. Nung gagamitin ko yung individual. Kaso, hindi siya nagtatagal. Bumibigay din yung iba. So, yung sinasabi ko na individual lang siya, mamaya, pakita ko sa inyo yung sample. Okay, ito yung sinasabi ko. Okay, ito yung sinasabi ko na individual na yung isa-isa lang. Ayan. Ito bali ito, 6 volts. Ayan, 1 watt 6 volts. So, yung dati, nagre-repair ako nito. Halimbawa, kung ito lang ang pundi, ito lang papalitan ko. Tinatanggal ko lang yan, ipapatong ko lang siyang ganyan, ipapatong ko lang ganun. Pero kailangan center, no? So, okay naman siya, kaya lang, talaga sa based on my experience talaga, hindi tumatagal. Minsan, mga 3 months, tumatawag na uli, wala na naman backlight niya. So, anong nangyayari? Yung iba, bumibigay din kasi nga, papalitan mo nga ng isang ganito, ito lang yung bago, tapos yung iba naman yung mga the rest, luma, kaya yung iba bumibigay din. So, talagang, hindi talaga ideal na, na isa lang ang papalitan mo. Katulad nito, ito talaga obligado ka palitan lahat dahil blue. Pero ibig ko sabihin, katulad kung halimbawa may encounter nyo, isa lang ang papalitan nyo, bali wala, okay naman, gagana siya. Unang-una makakatipid ka, pangalawa mabilis dahil isa lang, pero hindi tumatagal. So kung halimbawa isa lang ang sira, mas magandang gawin na may sasuggest ko sa inyo, palitan nyo lahat ng kahit isang ganito. Ito matibay ito, pag lahat pinalitan mo, kailangan pare-pareha sila ng ganito. Talagang tumatagal kasi marami na akong ginawa nito. Yung iba pa nga, mga 50 inches pa ng mga smart na TV, taon na hindi pa tumatawag yung may-ari. So kaya kung may sasuggest ko sa inyo, kung re-repair kayo ng ganito, papalit kayo ng isa lang, wag niya ng hindi advisable na isa lang ipapalit nyo. Kung halimbawa isa lang ang sira, isa rin lang papalitan nyo, hindi rin advisable yun. Kasi bibigay din yung
ah, ah, ibang backlight niya. So ang mangyayari, magba-back jab. Ikaw rin ang mahihirapan din kayo. Kaya ang nasasuggest ko, dapat kahit isa lang ang sira at ganito lang ilalagay mo, dapat lahat na palitan mo na para walang back jab. Okay, next papakita ko sa inyo pag nakabili, kasi wala akong 3 volts, 6 volts na ito, gamit na to. Ayan, ang gamit na yan. Malalaman mo umihinang. So bibili na lang ako ng, hahanap muna ako ng ganitong klase. Kung wala, yun na, ganito na lang bibilin ko. Ito, ginagawa na natin yung ina-assemble na natin yung backlight kasi wala ko nakita kaparehas nito. So mag-assemble na lang ako. Ayan. So ganyan lang yan, kailangan may mga wire pa kasi para kailangan pantay-pantay siya dito sa, so papakita ko sa inyo mamaya. So dapat yan, kailangan pantay siya para paglagay natin dito sa reflector sa butas. Yan, dapat pantay siyang ganyan. Yan, para paglagay natin mamaya ng reflector, yung kulay puti, shoot kagad yung mga butas dito. Bali itong yung dati na meron siyang terminal, ngayon ihihinan ko na lang siya diretso dito. Ayan. Para matesting na natin. Okay, ito naikabit ko na yung mga itong single na na LED. Ayan, so nag-wiring na lang ako. Ayan. So try natin ngayon kung iilaw siya, hindi kung magiging puti na siya. Plug natin. Yan, plug na. Yun. Yun, puti na. Yan, so okay na to. Kakabit na lang yung panel mamaya. Yan, ayusin ko, titipan ko na lang yung mga ibang niya para yan, so yan na yan. 43 inch to, pero ang konti lang ng backlight niya. Bali 21 pieces lang yan. Okay, kinabit ko na yung reflector. Try natin uli. Oh wow, di na siya blue, no? Yan. So kukumpare natin yung before i-repair, din ito yung after i-repair. Kung compare natin kung may pagkakaiba ba sa kulay. Okay, ito yung kanina bago ko gawin yung backlight. Ayan, kulay blue talaga siya. Okay, dito kakabit ko na yung ibang reflector and also yung LCD panel natin. Kabit na natin yung iba pang niyang reflector.
Okay. Testingin natin ulit. Kung garanti sabog ba yan? Ayan o. Yun o. Okay. Kabit natin yung ano, bago natin ilagay yung frame dito sa ano. Kasi pag nakalagay na yung frame, hindi na natin may kakabit to. So medyo mahirap ang design niya. Mahirap pang ipasok oh. Mahirap ipasok. Dapat ganon. Medyo baba. Ayan. Mahirap, mahirap. Oh wow, ang hirap. Hirap pumasok ko. Yun. Yun. Yan. So, dapat yung dalawang puti na ilalabas to. Itong lock na to. Ito stopper niya. Oh. Para hindi bumaba yung flex. Yan. Oh. Then saka natin ilalak na siya. Pag hindi yan nakapantay yung dalawa na yon, so hindi magkukontak yung mga, baka possible masira pa yung ano natin, panel. Hirap ipasok, hindi basa-basa na ipapasok. Ang hirap. Ayan, ayun, na. So makikita niya, kung isusum natin, ayan o, yung dalawang, ito to, kasi may gatla yan dito eh, dapat nakalabas yan o. Ayan, saka ito. So pag hindi yan nakalabas, ibig sabihin hindi pantay yung pagkalagay doon. So yan ang titingnan nyo. Ito nyo, kahit hindi pa siya nailalak, ayan o. Ito yung lock niya o. Hindi na siya bumababa kasi nakakalang na siya doon o. Yan. So yan ang basehan niya para malaman nyo pantay yung pagkalagay nyo. Okay, din saka ilalak na natin. Ayan, ayan, nakalak na, ayan. Ayan, nakalak na siya. So makikita niya pantay kasi yung guhit niya, ayan yung guhit niya, pantay doon sa lock o. Ayan yung kabila rin, ayan o. Ayan, itong guhit na itim na yan. Yan ang magiging basehan nyo kasi pag nakatabingi yan, ibig sabihin tabingi yung pagkalagay nyo. Yan. Kaya kailangan bago nyo ititest, checkin nyo muna kung pantay yung linya. Kasi minsan dyan nasisira yung panel natin kasi nagtabingi, baka mamaya yung supply, mga ano niya, supply niya, kung saan sa mapunta, baka dumikit sa kabila. So okay, ito pwede natin testingin kung ano. Teka, kakabit ko muna sa likod. Okay, tatak pa nga. Lagyan natin itong frame. Okay, check natin dito. Check natin. Hindi nakashoot ha.
So, check ko muna kung tama itong ano ko, table ko, baka nabaliktad. Usap ko ito dito. Okay. So, pwede na natin i-test para sa speaker. Mamaya na speaker. Kailangan na natin yung video. Yung display niya kung ano nangyari. Okay, kanina kasi mas maiksi tong wire na to. Yan, nailagay ko dito na pagbaliktad ko. So, pero hindi ko muna pinlag. Chinek ko muna doon sa video. Before ko siya kalasin, tinina ko muna kung ano yung unang kabit niya. So, baliktad. Yung puti, kanina nailagay ko doon sa taas. Yung pula nasa baba. So, baliktad pala. And also, may number naman siya kasi 2. Ayan din 2. Then yung sa baba 1, then 1. So kung hindi kayo medyo vigilant diyan, basta niyo na lang kinabit at sinaksak niya, may possible na masira yung panel. Kaya ayan. Ito ayan. Makikita niyo naman may right dito. Ayan, nakaturo yung arrow doon. Then may left dito, nakaturo naman doon. So kung ilalagay mo itong pula dito, yung araw magiging doon pala sa araw makikita nyo na may diferensya siya talaga sa pagkakabit. Okay, ito na yung tamang kabit. So now pwede na natin i-test to. Kabit na natin yung ano niya. Ito yung sa sensor and yung sa switch ng power. Ayan. Okay, sige. Okay, ayan na, nakaano na. So ipa-plug na natin. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Ayan, pa-plug ko na. Yan. Yan, may power na siya. Tingnan natin ngayon kung ano magiging display niya. Ayun! Ayun oh. Oh wow. Ba't mas parang maliwanag dun? Ayun. Ayun. Puti na yung back, niya, yung display niya. Set top box. Ha? Ayun oh. Okay na. Wow! Ayan, puti na yung niya, yung background niya oh. Ayan. Kasi nung una, kaya kita nyo white na yan. Yung white niya, blue. So akala, kung first time kayong gagawin ito, iisipin nyo kasi yung panel may diferensya. Pero actually hindi panel may diferensya nun. Yung backlight. Yung backlight mismo nagiging bluish na. Or parang siya, purple, violet blue. Ngayon makita nyo yung letter. Ayan o. Ayan o. So okay na siya. Bakas. So may bakas yung reflector niya, ayun. So wala tayong magagawa dyan kasi reflector yan. Wala ko sa loob. Ayun sa papel yan, di ba yung puti? Oo. Hindi. Pag ganun lang, okay na. Yeah, okay na siya oh. So mamaya i-test natin uli yung sa sounds. Kakabitan natin ng USB. Ewan kung bumabasa ng USB to. Okay? Okay, takipan na natin para matesting. Matesting na yung Okay. Okay guys, ito na yung finished product na LG Smart TV 43 inch. So bali ang naging trouble kasi nito, no display siya and also blue background dahil yung backlight niya nag-blue na. So bali ang ginawa ko dito, nag-blocking method lang ako dun sa top board niya. So bali ang naging trouble nito yung sa right side ng top board niya, nag-short na yung parte ng BGL saka ng BGH. Bali chinek ko doon na bali 14 pins yung bali 14 resistor yung portion ng BGL saka ng BGH. So sinundan ko siya ngayon doon sa papunta doon sa may terminal ng flex cable. Sinundan ko yung kung saan yung 14 pins. Then nung na-trace ko na siya, binilak ko yung sa may flex cable. Bali ginamitan ko siya ng tape para ma-block yung niya. Binila ko lang ng 14 pins, then nilagyan ko na siya ng tape
para ma-block na yung signal papunta doon sa BGS saka sa BGL niya. So yun lang, nung pagka ko one click lang, nagka-display ka agad siya. And then saka ko ngayon ginawa yung blue background. So kasi nakakasigurado na ako na may display na siya, kaya hinuli ko na yung pagpalit ng backlight. So I hope na may natutunan kayo sa aking munting video tutorial. And please like and subscribe and click the notification bell para sa sunod na aking video ma-notify kayo. Maraming salamat po.